Hi everyone, Dexter here. Ako po to, just trying to use the Avatar apps provided in our MS Teams. So it's cool pala. It's been a year since my last upload in this YouTube channel, and the YouTube management informed me that this account will be suspended because I failed to provide or upload a new video for more than 6 months now. So this will be a short video, so I'm just going to teach you how you can get the latest or current BIR zonal value of the real property. You need this if you're going to file a real action in the lower courts. Okay, that would be the first or second level court. So it depends on the jurisdiction of the subject property. So that issue about the jurisdictional issue where to file a real action, I'm going to discuss that in a separate video. So after this video, the next video would be the comprehensive discussion of the real action or the action publicana or action in vindicatoria, the fees, the court fees or other court collections related to that cases. Okay, so after this video, it will be part of that comprehensive discussion. Okay, so let me walk you through first in accessing the BIR website. So this video will be part of the real action video tutorial again. Okay, let's start. Okay, the first thing you're going to do is open the web browser you're using. So I'm using Microsoft Edge. So if you're using Google Chrome, it's okay then. Okay, then on top, dito sa web address bar, type in the website of the BIR. That would be bir.gov.ph. Okay, click enter. Okay, so it will bring us to the landing page of the BIR website. So this is the landing page of the BIR website. So it's asking us what we're going to do. So we're looking for the BIR zonal value. So see zonal values. Okay, click the see zonal values. Okay, so this is the yung site nila which provides the zonal value of all the lots, lands in the Philippines. So it's categorized per region. So what we're looking for, so I have a tax deck with me. So this is the tax deck I have. So the property is located in Tagaytay City. Okay, so ito yung barangay niya, Patutong Malaki. So this is a subdivision on developer Santa Lucia Realty. So we can use it to search it doon sa list na ibibigay ng BIR. Ang property may assessed value na 325,000 pesos. So paano nyo kukunin yung per square meter niyan? So ito lang, 325 divided by ng total area, 271. So yun yung assessed value per square meter. Ang market value is 1.626 million. So how to get the market value per square meter? 1.6 divided by 271. So yung product, yung quotient nyo, yun yung value ng per square meter. So ang hindi yan ang kailangan natin. Ang kailangan natin yung BIR zonal value. So, saan natin kukunin yun? Dito sa BIR website. Balik tayo sa BIR website. Okay. So, dito sa website ng BIR, nakakategorize ang zonal value nila. Depende sa revenue region. Itong revenue region, hindi ito yung administrative region na kung nasa yung region 1, region 2. So, pwedeng may region 1 kasama dito sa revenue region. So, yung 2, nandito. Ilocos. So, hanapin natin kung nasaan yung Tagaytay. So, ang Cavite, di ba? Tagaytay is in Cavite, nasa Region 4 yan. Pero ang nasa Revenue Region 4 dito, San Fernando, Pampanga lang yung nandito. Bataan. So, wala yung Cavite dito. So, hanapin pa natin
Region 6 Manila, Revenue Region 6 Manila. Itong ito dito sa Revenue Region 9A, nandito yung Cabamiro, so Cavite, Batangas, Mindoro, Romblon. So nandito yung Tagaytay under ng RDO number 54A. Okay? So maximize natin. Dito tayo papasok sa loob nitong file nitong RDO number 54. So just click the blue text, okay? So pag nag-convert yung cursor nyo sa hand, so click, yan, nandito na tayo sa loob. So ito yung 54, nandito yung Tagaytay sa RDO 54A, okay? Nasa RDO ng 13 Martires City, East Cavite. So nag-provide sila ng Excel file pero nakasip. So going to download this file. So click natin yan, okay? Then ipoprompt kayo ng web browser kung saan nyo isa-save yan. Kung gusto nyo i-save sa ibang folder, pwede nyo i-click to, pipiliin nyo. Pero ako nakaset na ako sa folder na pag downloadan ko, just kiklik ko lang yung save as. So magsisave na siya dito sa aking real actions folder. So click save. Okay, so pwede kong i-open dito yan para lumabas yung kung saang folder nakalagay. So maximize ko yan, nandito na siya. So hindi pa ito magagamit kasi nakasip. Zip yung type ng file niya. So papaano nyo unzip yan or kukunin yung file sa loob. So right click lang. So right click yung mouse. Then yan ang options na pwede nyo gawin. So may built-in app na yung Windows 10 ng extract file. So ang pipiliin ko na lang extract here. Okay, para hindi na lumayo. Pag kinilik ko yan, extract na dito yan. Magkakaroon ng separate folder dapat dyan. So, hintayin natin. Yan. Extract. So, yun. Babas na. Na-extract na niya. Okay. So, nag-open siya ng separate window. So, close ko na lang yan. Ito na yung gamitin natin. Yung RDO number 54. So, nandyan na yung loob ng sa loob yung Excel file na kailangan natin. So, click natin. RDO file, Excel file. Okay. Wait natin mag-open. Excel file. Matagal siya mag-open. Kasi siguro malaking file to. Okay. Ito yung open na niya. Dito. Maximize ko yan. Ito na. Ito yung nasa unahang sheet niya. So, notice. Nakasummarize. May parang table of contents. Dito. So, ang hinahanap natin yung Tagaytay City. So, nandito agad yung Tagaytay City. So, ito yung details. See details on sheet 11. Sabi niya, sheet 11, DO 20-2021. So, hanapin natin sheet 11. So, ito yung sheet 11 sa baba. Click natin yan. So, nandito yung Tagaytay City. So, ang hinahanap natin, again, balik tayo doon sa tax deck natin. Yung sa Santa Lucia to, Realty. So, under Patutong Malaki. So, we can search yung Patutong Malaki or Santa Lucia Realty. Okay. Ito tayo sa Excel file. Pag, how to search, diba? Kahit i-click nyo kahit saan tong cursor. Tapos, press nyo yung Control F. Okay, lalabas yung search engine. So, itatype ko yung Santa Lucia na lang para yan yung unique. Find Santa Lucia. So, walang Santa Lucia. Okay? Or, wala dyan, yung Patutong Malaki. Patutong or Patutong. Search. So, ito yung Patutong pero hindi pa yan yung hindi kasi ang hinahanap natin yung Santa Lucia na subdivision. So, search pa natin yung next na may Patutong. So, hindi pa rin to yung Santa Lucia. Okay? So, Patutong Malaki North. Wala pa rin dyan. Search, continue searching. So, hindi pa rin yon.
Ito na siya. So, Santa Lucia. So, ang kailangan palang i-search natin, may point pala dapat yon, ang Santa Lucia. So, ito yon, yung Pueblo del Sol, yung subdivision na yon. So, ang hinahanap natin, residential. So, ang market, ang BIR, zonal value niya ngayon is 7,200. Okay, kung kukumputin natin yung assess value, diba? Kaya tayo ng calculator, ang assess value niya, so balik tayo doon sa tax deck. Kumputin natin yung assess value per square meter. So, ang assess value is 325,200 divided by 271. Yan yung assess value per square meter, 1,200. Pero ngayon, ang zonal value is 7,200 na. So, magkano na ang value ng buong property kung i-encode nyo yan doon sa JEPS eh. So, 271, try natin yung 271 square meters times, sabi dito sa 7,200 per square meter ang nakalagay dito sa BIR zonal value. Okay, so times natin ang 7,200 dito sa 271. So yan, ang BIR zonal value na ng property is 1,951,200. So ito yung magiging basis ngayon ng fees doon sa pag-compute doon sa JEPS. Okay? So compare natin yung tax deck. So 1.951 ang BIR zonal value, ang market value niya is 1.626. So malaki na yung BIR zonal value. This will be the basis of the filing fees. So ganun lang yung pagkuha ng BIR zonal value. Okay? So the next video, I'll include this video doon sa comprehensive discussion ng real actions para alam nyo paano madedetermine yung jurisdiction o saan dapat i-file or real action ba yung case nyo or incapable po kanyari estimation. So you would know doon sa susunod na video yung i-upload ko. Okay, thank you. Alright, thanks for watching. If you like this video, you may consider sharing and make sure to subscribe for more. Bye!